O ayan guys, pasadahan lang natin ng saglit itong troll ni Bongbong Marcos na nag-comment doon sa isang post ko tungkol sa kung bakit hindi ginagawa ng iglesia na sugurin yung Malacanang kahit nagrarally sila. O ayan guys, ang sabi niya ay mga uto-uto daw ang iglesia, binayaran daw ng mga Duterte. O ayan guys, alam nyo ha, itong mga loyalista kasi na to ha, palibasa lahat ng laman ng utak nila ha, galing sa mga vlogger ni Bongbong Marcos na fake news, ay sa halip na madagdagan yung kaalaman nila, lalong lumiliit yung utak nila. O ayan guys, kasi kung gumawa kasi ng fake news yung mga vlogger ni Bongbong Marcos, ay lahat kasi ng naghahanap ng hustisya talaga kahit na sino. Pag nakita nila hindi sumasang-ayon sa pagnanakaw ni Bongbong Marcos, agad-agad ginagawang kaagad nila ng fake news ng mga vlogger yan at ina-absorb ka agad yan ng mga troll nila kahit na malayo sa katotohanan. Kasi alam ng mga vlogger na kaya nilang gaguhin yung mga loyalista. Alam nila na kahit na anong fake news, kahit walang batayan, paniniwalaan yan dahil alam nila at mga tanga. Yan ang nagpapatunay. Akalain mong maisip nila yon na si binabayaran ng Duterte ang ng mga Duterte ang Iglesia ni Cristo sa ginagawang pagralali. Alam nyo guys, pag tinignan nyo yung relahong Iglesia ni Cristo ha, pagkagaganda ng mga kapilya, ha, doon pa lang sa Philippine Arena alam mong may maayos na pananalapi sila. Hindi sila kagaya ng ibang relihiyon na nilulumot na yung simbahan ay hindi pa maipagawa kung hindi magpapabingo. O ayan guys, sa tingin nyo ay lalapit yan sa kahit sinong politiko para manghingi? Maghanap kayo ng balita na ang Iglesia ni Cristo, nakita nyo na lumapit sa politiko dahil may kailangan. Laging politiko ang lumalapit dyan para humingi ng tulong, lalong-lalo na tuwing eleksyon. Ganyan ang Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga fake news na kinakalat ng vlogger, ng mga kasi sigurado doon nang gagaling yung mga fake news na yan sa mga vlogger ni Bongbong Marcos, ay sobrang layo sa katotohanan talaga. Sobrang layo sa katotohanan. At yung ginagawa nilang paninira sa Iglesia ni Cristo ha, dala na lang yan ng pagiging walang hiya nila. Kasi wala akong nakita na masama sa ginagawang pagrarally ng iglesia. Wala talaga ako nakita. Kasi ang pagrarally ng iglesia ay paghingi ng hustisya para sa taong bayan. Wala kang makikitang mali doon ha. Pero yung mga kampo ni Bongbong Marcos, galit na galit yan. Ano ibig sabihin nun? Gusto talaga nilang ipagkanulo ang taong bayan sa mga mandarambong. Yan lang yun. Gusto talaga nila na maghirap ang Pilipinas. Dahil yung paghihirap ng Pilipinas, palibasa nga, bayaran din sila, naikinabang din sila sa pernban. Hindi rin sila apektado doon. Lalong-lalo na yung mga politiko na yan, na sila halos ang kinina nila lahat ng pera ng bayan. Hindi. Dahil sa totoo lang kung pag-aaralan mo relihiyon na iglesia na lang ang pwedeng sandalan ng taong bayan. Relihiyong iglesia na lang. Para kahit papano ay may lumalaban man lang sa korupsyon. Kasi kung aasahan mo yung ibang relihiyon nakita-kita mo naman na may talagang may mga namumulitika. May pari pa na talagang ang bunganga ay sinasabihan pa ng Judas yung mga lumalaban sa korupsyon. At may mga pare na kahit sa panahon ng kanilang pagsimba, isinisingit pa rin nila yung paninira sa mga Duterte. Ibig sabihin, hindi yun makabayan. Alam mo, kahit na ikaw ay sabihin pa na ayaw mo sa isang politiko pag ikaw ay mangangaral, hindi mo dapat yung gamitin yung simbahan nyo pagdating sa pamumulitika. Hindi na sa Diyos yun. Sa demonyo na yun, maniwala kayo.
Dahil wala akong nakita na video na ang Iglesia ni Cristo, sinamahan nila ng pamumulitika yung pagsamba nila. At yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na yan, na pagrarally, dala lang yan. Dala lang yan ang pagmamalasakit nila sa buong Pilipinas, ha? Sa buong Pilipinas, huwag na sabihin kay Marcoleta, dahil noon pa, hindi pa kinakason si Marcoleta, humihingi na yan. Humihingi na yan ng malinaw na sagot kay Bongbong Marcos, ng accountability dahil sa mga nakawa na ginagawa nila. Pero hindi yan maibigay ni Bongbong Marcos. Dahil hindi niya talaga kayang ibigay yan. Yung accountability, dahil sila talaga ang mandarambong dyan sa Pilipinas. Yan laang. Kaya, at ito ang sasabihin ko dyan sa mga naninira. Hindi nyo kaya ang iglesia. Hindi nyo kaya ang iglesia. Ako na nagsasabi. At nakikita ko, bagamat hindi gagawin ng iglesia, ang gusto talaga ng taong bayan, lumaban ng iglesia dito sa pandarambong ni Bongbong Marcos. Dahil iglesia na lang ang natitira nilang pag-asa para mapanagot yung mga magnanakaw na yan. Kasi walang umaaksyon na ibang relihiyon eh. Lahat halos kakutsaba, lahat tahimik. Lahat nangungunsinte. Maliban na lang dyan sa relihiyon na lang na sinisira ng mga bangag na nakaw vloggers. Ayan guys. Kung titignan mo walang masama dyan. Walang masama sa pagrarally niyan. Wala ka makikitang masama. Maliban kung tinatamaan sila. Dahil ang pagrarally ng iglesia ay mapanagot ang mga magnanakaw. Iyan lang, wala nang ibang dahilan. Walang kasamang pamumulitika yan. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, karapatan nila yan. Dahil isa sila sa mga ninanakawan. Hindi nyo nga alam kung may miyembro rin ng iglesia ang namatay sa baha eh. Dahil sa pinaggagawa nyong pagnanakaw. Kaya kayo yung mga akusan nyo yung mga akusan nyo kakarmahin rin kayo. Sa bagay, yung negative 27 naman ni Bongbong Marcos ay nag-uunti-unti na. Yung mga vlogger niya, yung mga darating ang araw, wala na kayong trabaho. Matututo na kayo magbatak ng buto. Matitigil na rin ang paninira nyo. Yan lang masasabi ko sa inyo.